Praise the Lord. Magandang gabi po mga kapatid. Sa pangalan ng ating Panginoon, tayo po ay nagpapasalamat muli. Hallelujah. Isang napakalaking pagkakataon na sa gabi po. Isang pa po tayong nakamalaya na makalapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Isa pong magandang gabi. We welcome everyone in the name of the Lord Jesus Christ. At sa gabing ito, what so important to us is our request to God, our prayer requests. Mga kapatid, ito po yung hallelujah, binigay ng Panginoon na pagkakataon na tayo po'y makalapit sa Diyos. This is a prayer meeting everyone's prayer. Amen. Tayo po ay kakatagpo ng bawat panalangin ng bawat isa. Hallelujah. Sa gabing ito mga kapatid, ito po ang pagpapala na inilaan ng Diyos sa atin sa kabila po ng ating pong mga napagdadaan at pinagdadaanan, ngunit ang gabing ito ay nakalaan para po sa ating Panginoon na tayo po ay makipag-usap sa Kanya. Bagamat ganito po ang ating pong sitwasyon ay hindi po sagabal na tayo malayang makalapit sa ating Panginoon. Awit po tayo sa ating Panginoon bilang umpisa po ng ating gawain, at sa pagbukas po ng gawain natin ay bigyan laya natin ang ating sarili na hallelujah, magpuri at magpasalamat sa Panginoon sapagkat yan po ang malaking bagay na maaari pong hallelujah, buksang pintuan ng Panginoon ang ating pasasalamat sa kanyang kabutihan. Hallelujah, tayo po ay bibigay ng kapulihan sa ating Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin yung awit at sasabing na turuan mo ako, O Diyos, ng pasasalamat. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat at nakilala ka. Hallelujah. Praise God. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat. Sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paanong magalak. Sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Hallelujah. Turuan mo, O Diyos ng pasasalamat. Sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano magalak. Panahon ang tuwa ay hallelujah, hallelujah, turuan mo, O Diyos ng pasasalamat. Sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigas. Turuan mo kung paano magalak. Sa panahon ang tuwa ay salamat at nakilala ka, Panginoon Jesus, sa aking buhay. Sa'yo lamang natagpuan ang tunay na pagmamahal. Salamat at nakilala ka. Salamat at nakilala Jesus sa aking buhay. Sa'yo lamang hallelujah, tunay na pagmamahal. Kabanal-banal ng Diyos, walang katulad mo, lahat ng
lugod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kabanal-banal ng Diyos, walang katulad. Lahat ng buhat sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi lamang, Jesus, ang Panginoon. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Yes, Lord, hallelujah. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Hallelujah. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Ang Panginoon tapat. Amen. Kailan paman. Amen, amen. Hallelujah. Asahan natin ang katapatan ng Diyos sa gabing ito. Hallelujah, ng ating mga panalangin ay mabangusam Diyos, trono ng ating Panginoon. Ang ating mga puso, kapatid, ang sa kasangkapan ng Panginoon upang ang bawat panalangin natin ay pagkatagpuin ng Diyos sa gabing ito. Tayo po ay manalangin sa umpisa ng ating gawain. Lingin ko po si Sister Lolit Aresgado na pangunahan po tayo sa panalangin sa gabing ito. Hallelujah, Sister Lolit. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ang panibagong kalakasan, Panginoon, sa buhay at kalakasan, sa panibagong linggo ng buhay, Panginoon, sa bawat araw na nagdaan. Kami po, O Diyos, ay pinaraos mo, Panginoon, pinagtagumpay mo kami, O Diyos. At sa gabing ito, Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, hallelujah, na ikaw po, O Diyos, hallelujah, nagtagumpay sa amin, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay mapagkatipon-tipon sa iyong pangalan para po sa gawain ito. Panginoon, ikaw ang nakakakita at nakakaalam ng lahat ng bagay. Wala pong bagay na nalilingid sa iyo, Panginoon. Kaya, O Diyos, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Hallelujah, linisin mo kami ng banal mong dugo mula ulo hanggang talampakan. At sa gabing ito, Panginoon, hallelujah, sa aming pong pakikinig, samahan mo kami, Panginoon, pagpalain mong iyong mga salita. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, hallelujah, upang pumasok ang iyong mga salita, Panginoon. Ganun din po sa taong gagamitin mo sa gabing ito, hallelujah, na siyang magdadala na iyong salita. Siya po, Panginoon, ay iyong itago sa iyong likuran. Hallelujah, ang kanyang tinig ay maging tinig mo sa gabing ito. Abutin mo po ang bawat isa, Panginoon, sa gabing ito. Kung sino man, Panginoon, na hallelujah, ang may mga prayer requests, O God, hallelujah. Alam ko hindi nalilingid sa iyo, Panginoon. At alam ko, Panginoon, hallelujah, nakahanda na rin ang iyong mga sagot, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, ang gawain ito. Sa iyong dakilang pangalan, ito pong aming samot dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. At sa gabing ito, mga kapatid, tayo po ay, hallelujah, praise God, merong kalayaan na makalapit po sa trono ng biyaya ng ating Panginoon.
At asahan po natin, mga kapatid, ang Panginoon ay, amen, kakatagpo sa lahat po ng kahilingan natin. At bigyan laya lang po natin ang oras na ito na ibigay sa Panginoon. At lahat po ng ating mga, sabi nga ay alalahanin, lahat po mga kapatid ng ating pong mga nais na ilapit sa Diyos, sa atin po itong maasahan na, amen, magiging alay sa Kanya sa gabing ito. At muli po pong paalalahanan ng bawat isa, hindi po isang tao lang ang importante sa gabing ito, but we are all important to God because we are meeting every prayers, mga kapatid. We are meeting everyone's prayer. Your prayer, mga kapatid, is a big help of prayer to one another because this is a meeting. Unawain po natin, mga kapatid, this is a meeting of prayers. At alam natin, mga kapatid, ng Panginoon po ang siyang pinakang atin pong sentro, ang atin pong mga kapatid na hallelujah, nakaupo sa trono na ngayon po ay nakikinig po sa bawat kahilingan ng kanyang mga anak. Kaya po nararapat lamang na ang salita po ng Panginoon ang siya po nating pakay na maging hallelujah, mensahe ng Diyos na nakalatag sa atin sa pagkakataong ito, mga kapatid. At ang atin pong samantalahin ay hallelujah, tayo po ay nakahayag, mga kapatid, sa mata ng ating Panginoon kasama ng kanyang mga salita. Nagagalak na ang bawat isa po sa atin ay okay. Bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay handa na lumapit sa Panginoon at meron po tayong access kundi ang Word of God at siyang magpapalapit po sa atin sa Diyos. At hayaan po nating madarang tayo dito. Amen. Ating pong tanggapin ang may kaamuan at may hallelujah kagalakan ang salita ng Diyos na kanya pong ilalatag sa atin sa pagkakataong ito. Ang salita po ng Diyos, hallelujah, ang atin pong magiging kumbaga ay magiging daluyan. Amen. Magiging daluyan patungo sa ating Panginoon. Ano man ang kahilingan natin ay mapapalaya po ng salita ng ating Panginoon. Okay, kung meron po kayong Bible ay buksan po natin sa aklat po ng in 2 Corinthians chapter 4, 7 hanggang 9. Amen. Chapter 4, 7 and 9. Yan. Praise God. Okay, in verse 7, sabi po, ngunit taglay namin ang kayamanan ito sa mga sisidlang lupa. Treasures in earthly vessels. Sabi diyan. Treasures in earthly vessels. Ngunit taglay namin ang kayamanan ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami kay may hindi nangagihinagpis. Sa verse 8, sa magkabi-kabila daw ay nangagigipit kami kay may hindi nangagihinagpis, nangatitilihan kay may hindi nangawawalan ng pag-asa. Verse 9, pinag-uusig gayon may hindi pinababayaan, nilulugmok gayon may hindi nangasisira. Okay, hallelujah. So yan, mga kapatid, ang sinabi po ng 2 Corinthians chapter 4, verse 7 hanggang 9. Hallelujah. Okay, in John chapter 14 po. John chapter 14 verses 1 hanggang 6. 14. Okay, verse 1. Sabi po sa verse 1, huwag magulumihanan ang inyong puso. Yan. Huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking kamay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. Verse 3, at kung ako'y pumaroon at kayo maipaganda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at itatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Verse 4, at kung saan ako paroroon ay nalalaman niyo ang daan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, di namin nalaman kung saan paroroon, kung saan ka paroroon. Paano nga malalaman namin ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa Ama. Amen. So ang ating pong pamagat ay doon po natin kunin, mga kapatid, sa
binasa natin una sa 2 Corinthians chapter 4 in verse 7. Okay, but we have this treasure in earthen vessels at of us. Treasures in earthly vessels. Kayamanan, sabi po dito, na sa mga sisidlang lupa. Kayamanan sa mga sisidlang lupa. Okay. When we say, mga kapatid, earthly vessels, ito po ay mga temporal things. Temporal things. Ang mga pansamantalang bagay na meron pong kayamanan doon na tinutukoy ang ating Panginoon, bagamat pansamantala ay may nakalakip pong pagpapala. May nakalakip na pagpapala. We all know, mga kapatid, that we have been blessed by God, hallelujah, not just by spiritual, not just, mga kapatid, by health, but God has blessed us, mga kapatid, through earthly vessels or material things, possessions. Hallelujah, tayo po'y pinagpapala ng Diyos sa mga material na bagay na ano pa, mga kapatid, ano pa itong mga bagay na atin pong pinagkukunan sa mundong ito ay atin pong natatanggap, amen, na hindi lang po natin naiisip na kulang, subalit ito po ay sadyang pinagsasapat ng Diyos sa abot ng atin pong pangangailangan. Kasi ang Panginoon po, siya po ang nagsabi sa aklat ng Philippians, mga kapatid, na ang kabanalan ay may higit, mga kapatid, na makalangit na kasiyahan. Amen. Yung tinatawag na contentment, amen, hallelujah, has, mga kapatid, heavenly treasures, o ito po ay higit na dapat nating impukin na doon tayo tumingin sa mga bagay na walang hanggan, na hindi magtatapos ang pagpapala ng Diyos, bagamat ang material na bagay ay, hallelujah, atin pong nalalasap, mga kapatid, at tayo po ay nakakaraos sa mga bagay na ito na ang Diyos po ang nagkakalob sa atin. But sometimes, because of these earthly vessels, we experience troubles. Diba? Yung anxieties. Amen. Dahil lang po, mga kapatid, sa mga bagay na yan, tayo po ay naliligalig, tayo po ay nag-aalala, hallelujah, at dumarating po sa atin na sa mundong ito ay dinaranas po natin ang mga ganyang kabagabagan. Ngunit ang Diyos po ay nangako, ang sabi niya ay huwag magulumihanan ng ating mga puso. Diba? Huwag magulumihanan. Natural lang po na makaranas tayo, sabi nga po doon sa binasa natin na magkabi-kabila raw, amen, sabi doon sa magkabi-kabila ay nangagigipit tayo. Kaya may hindi tayo nangagihinagpis, nangatitilihan, kaya may hindi tayo nangawawala ng pag-asa. Pinag-uusig daw tayo, kaya may hindi pinababayaan, inilulugmok, kaya may hindi nangasisira. Kaya, yun po, mga kapatid, wag lang tayo magtiwala. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung sa mundong ito tayo nagtitiwala, tayo na po ang kaaba-aba o kaawa-awa. Ngunit alam natin, ang ating pag-asa po ay sa walang hanggan. We look beyond our hopes, our dreams, mga kapatid, that just on earthly vessels, but we look upon, hallelujah, the promise of God, amen, that there is, sabi doon, mga kapatid, hindi kayang isukat, hindi kayang tumbasan ang kaluwalhatiang ihahayag sa atin ng Panginoon sa Romans 8:18. Amen. Hindi raw kayang itumbas sa mga bagay na narito sa lupa ang kaluwalhatiang ihahayag sa Diyos. Kaya meron pong sinabi dito na natural lamang tayo ay makaranas mga kabagabagan. Ito po ay sabi ng Bible sa 2 Corinthians 4:16 ay magaang kapit-kapit. Magaang kapit-kapit. Light affliction. When we say light affliction, ito po ay makakaya natin. Amen. Ito po ay kaya nating patahin. Ito ay kaya natin, mga kapatid, na pagtiisan sapagkat ito ay unang-una na, hallelujah, ang mga bagay sa mundong ito na atin pong kinikilalang kabagabagan, ang Diyos po, mga kapatid, ang siyang unang pumasa. Di ba? May binanggit po, mga kapatid, sa John chapter 16 verse 33. Basahin po natin sa John 16 verse 33. Okay, sabi po dito sa 33 ay, ang mga bagay na ito
ay sinilita ko sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan. Sa sanglibutang ito ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, akin dinaig ang sanglibutan. Amen. Dinaig ng Panginoon ang mga bagay na, amen, na nagpapabagabag sa atin, nagpapabigat sa atin. Hallelujah. Sabi doon, mga galak daw tayo, lakasan natin ang loob natin, sapagkat dinaig niya ang sanglibutan. At may binanggit din ang salita ng Diyos sa Romans 8:37 na tayo ay higit pa sa mapagtagumpay. Diba? We are more than conquerors in His name. Sapagkat kung napagtagumpayan natin ng Panginoon ang sanlibutan, tayo ay higit daw sa mapagtagumpay. Amen. Mapagtagumpay dahil sa atin pong, sa umibig sa atin. Yung troubles, mga kapatid, we experience troubles, amen, so that we can measure. We can measure. Ito po yung dinaranas natin ang katigatian upang atin pong matimbang kung ano po yung talagang higit na kayamanan natin. Di ba? Sa kayamanan sa mundong ito, alam natin pansamantala lang yun. Di ba? Pero may naghihintay pong kayamanan, doon siya itaas, na dapat mga kapatid, doon natin isinusukat ang ating pag-asa. There are measures, there are mga kapatid, treasures on earth that cannot be compared. That cannot be compared. Basahin nga po natin sa Romans 8:18. Romans 8:18 para maalaman po natin ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. Romans 8 verse 18. Yan. Sabi po dito, sapagkat napatutunayan ko ng pagtitiis sa panahong ito hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Those things that trouble us in these earthly vessels cannot compare. Diba? Lahat ng mga bagay na bumabagabag sa atin, pera man yan, sakit man yan, hallelujah, anumang pangangailangan na yan, material na bagay, anumang kailangan ng katawan, tandaan po natin, mas mahalaga ang kaluluwa. Mas mahalaga ang kaligtasan. Mas mahalaga ang kaluwalhatian. Mas mahalaga ang buhay ng mga. Hindi kayang tumbasan. Hindi kayang sukatin. Hindi kaya, mga kapatid, hallelujah, praise God, na presyo, lagyang presyo, amen, ang walang hanggan. Kaya troubled, hallelujah, are just temporal, mga kapatid, so that we can level or we can, mga kapatid, measure up, mga kapatid, the glory that God will reveal to us. Ang kaluwalhati ang mahayag sa atin ng ating Panginoon. Ngayon po, mga kapatid, ay hallelujah, hindi po lingid sa atin ang dinaranas ng mundo. Diba? Na ang mundo po ngayon ay talagang naliligali at nababagabag sa pinagdadaanan po na, amen, nakaramdaman. At marami na pong biktima, marami na po, mga kapatid, na hallelujah, nawalan ng trabaho, marami na po nawalan ng mahal sa buhay. At ito po hindi nakakatuwa. Ito ay isang nakakaligalig na panahon. Hallelujah. At marami na rin po, mga kapatid, ang nasirang buhay. Diba? Marami na rin po na nawalan, mga kapatid, ang mahal sa buhay. There are, mga kapatid, health deaths because of this pandemic, and we experience trouble today. Amen. Ganun din ang pagbaba ng moral ng tao. Yan po ay nakakabagabag. Diba? Nakakabagabag po yan sa ating panahon. Dahil po sa pangangailangan, ang mga tao po ngayon ay talagang kumakapit na sa patalim para lamang po makaraos. And this we consider a moral decline. Moral declinement, troubled and violence, all of these are around us today. Hallelujah. Pero ang sabi ng Panginoon, hallelujah, huwag magalumihanan. Because Jesus, mga kapatid, if in this world we have tribulations, kung sa mundong ito ay marami tayong mga kahirapan, kung sa mundong ito ay may mga karamdaman, kung sa mundong ito ay may kasalatan, hallelujah, tandaan po natin, always let the Lord, hallelujah, pure our hearts. Atin pong hayaan ng Diyos, mga kapatid, ang gumamot sa ating sugatang puso, sugatang kalooban, sugatang puso na nababagabag. Jesus is our troubleshooter, our heart's troubleshooter. Ang Panginoon ang siya pong taga-target, ang siya pong, mga kapatid, ang nagbubulsay sa ating mga puso. Kaya po ito ang dahilan, amen, na maaari nating sabihin meron mabuting idinulot ang ganito pong kalagayan, pinagdaanan ng tao. Sapagkat ang tao po ay patuloy at patuloy na
binabagbag ng Diyos na lumapit sa Kanya. Sapagkat kung hindi po yung gagawin ng Panginoon, baka po tayo ay tuluyan ng makalimot. Diba? Baka po tayo tuluyan ng pabaya na may Diyos na nakatingin sa atin na huwag tayo daw magulumihanan at huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hallelujah. Meron po tayong pwedeng gawin, meron po tayong dapat na abuin sa ating mga puso, ialay sa Diyos, at ang ating mga panalangin ay hayaan nating maging isang mabangong samyo sa harapan po ng ating Panginoon. Batid ng Diyos ang lahat ng iyan. Troubled hearts, troubled world, troubled breakup, homes, moral decline, violence. But what shall we do in these troubled moments? Ano po ang gagawin natin, mga kapatid? Sa panahong ito talaga na talagang ang kabagabagan ay magkabi-kabila. Sabi po dyan, amen, magkabi-kabila ang ang kabigatian. The only, mga kapatid, amen, the only reason that we must do po sa atin. Troubles. Para po ang Panginoon ang talagang gumamot sa ating mga nababagabag na. Jesus, mga kapatid, is always available. Jesus, mga kapatid, is always with us. Hallelujah. Kaya lamang po ay, amen, nagkukulang tayo ng pagkakataon at panahon na ilapit talaga sa Panginoon ang ating mga sarili. Kaya po, ang kabutihan po, kung ano man ang ating pinagdadaanan sa oras na ito, ang kabutihan po na hinalawd ng Panginoon na tayo dumaan sa mga ganyang sitwasyon, ay ang tayo mabuo ang puso na lumapit sa Kanya sapagkat wala na pong, amen, manggagamot, nagagamot sa ating kabagabagan, kundi ang Panginoon. Amen. Hindi po kayang ibigay yan ng salapi. Hindi ang kayang ibigay ng trabaho mo. Hindi kayang ibigay ng iyong mga naimpok na pera sa bangko. Hallelujah. Sapagkat lahat ng yun ay may hangganan. Pero mga kapatid, ang Diyos ang nakakaunawa na siya po ang magpapanatag ng ating pagbabag na puso, ng ating nagugulumihan at naliligalig na puso. Let the Lord, mga kapatid, hallelujah, becomes the troubleshooter of our unsettled hearts. There are many unsettled hearts today. Harapin natin ang katotohanan. Marami po ngayon na talagang unsettled, hindi po maayos ang bawat puso ng tao. Totoo po yan, mga kapatid. Yung tayo ay makulangan na dumalo sa simbahan ay napakalaking pagkulang, mga kapatid. Yung tayo makulangan ng oras samantalang malaya tayo sa ating araw at panahon, nakakapunta tayo sa church. Hallelujah. But mga kapatid, why did this all happen? Bakit po ito nangyari sa lahat? Sapagkat ang Panginoon, mga kapatid, kinakalabit ang ating mga unsettled hearts. Kinakalabit ng Diyos ang ating mga, hallelujah, mga unsettled, mga hindi maayos na puso. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag pagulumihanan ang inyong puso. Let not your hearts be troubled. Hallelujah. Paano ka ba naman, mga kapatid, hindi maapektuhan, amen, sa mga nangyayaring ito? Sadyang ngayon ay limitado ang source mo, mga kapatid. Limitado ang iyong mga ginagawa. Amen. Lalo na, mga kapatid, hallelujah, sa sitwasyon ngayon, amen, na atin pong nararanasan. Sino po, mga kapatid, hindi makapagsasabi na may mga tao, mga kapatid, na hindi nag-aalala sa buhay nila. Pero ngayon, mga kapatid, ang presensya ng Panginoon ay mayaman, ang Espiritu ng Diyos ay malaya, kahit nandyan ka sa iyong tahanan, pwede kang lumuhod, pwede kang mag-hallelujah, magbulalas, mga kapatid, o magbukas ng iyong kalooban at sabihin mo sa Panginoon, Lord, let not my heart be troubled. Huwag mong hayaang mabagabag ang aking puso, Panginoon. Mga kapatid, let Jesus become the troubleshooter of our unsettled hearts. Amen. Hayaan natin ang Panginoon ang siyang maging tinatawag na, hallelujah, mag-bullseye o mag-target, mga kapatid, ng ating hindi maayos na puso. Jesus, mga kapatid, when He was in the world, also experienced His troubled hearts. Ang Panginoon na siya po'y nagkatawang lupa, siya po'y naging tao na, hallelujah, siya po ay nakaranas ng malakas na unos, doon siya nakasakay sa bangka. Marami po siyang mga pinagdaanan at ang pinakamasakit sa lahat, siya po, mga kapatid, ay inakusahan ng kasalanan ng hindi niya ginagawa. Siya po, ay mga kapatid, ay inakusahan bilang magnanakaw.
Siya po ang mga kapatid ay pinako sa krus at siya po ang pinili ipako sa krus sa halip na yung magnanako talaga ang pinalaya ni Pilato. How would you treat yourself? How would you mga kapatid accept it? Paano mo ito tatanggapin sa iyong na wala ka namang kasalanan, ikaw ay pinagbibintang? Alam nyo, bilang mga anak ng Diyos, hindi po malayo anuman ang ating pinagdadaanan dahil sa paglilingkod sa Panginoon, sumusunod tayo sa yapak ng Panginoon. Sumusunod tayo sa halimbawang iniwanan ng Panginoon. Huwag tayong magtaka, sabi nga, kung may dumarating sa ating mga pagsubok, mga kapatid, kaya hindi natin halos malaman kung bakit ito'y dinaranas natin, hindi po yun nakapagtataka sapagkat meron pong masigit na nagbata ng hirap kaysa sa atin. Hallelujah. Meron pong higit mga kapatid. And this sometimes, hallelujah, we experience unsettled hearts. Tayo mga kapatid, nagugulumihan. Why these things mga kapatid, hallelujah, come to pass? Bakit po natin ito mga kapatid? Hallelujah. Praise God. But hallelujah, let our hearts be settled tonight through the Lord, through our prayers, through our hearts, mga kapatid, that Jesus, mga kapatid, will cure it. Jesus will heal the broken hearts. We sometimes, mga kapatid, being broken, we sometimes, mga kapatid, being, hallelujah, being so soft-hearted because, amen, these things might, mga kapatid, we don't know how it will, how mga kapatid, how come, mga kapatid, paano ito dumating sa atin? Hallelujah. Praise God. But the Lord promised us, ang Panginoon po ay nangako sa atin na siya po ay nandyan lang. Hindi tayo iniiwan at pinababayaan. Hindi tayo, mga kapatid, kailanman, hallelujah, nilaglag ng Panginoon. Kahit na tayo, mga kapatid, minsan naglalaglag sa Diyos, minsan we deny the Lord, just like Peter. Sometimes, mga kapatid, we have unbelief, just like Thomas. Sometimes, mga kapatid, hallelujah, we abandon the Lord, just like Demas. Amen. Sometimes, mga kapatid, we betray the Lord just like Judas. But the Lord is so faithful. Ang Panginoon po ay napakatapat sa atin dahil sa oras, mga kapatid, na kailangan natin siya, sa oras na tayo ay nakakaaranas ng mga kaligaligan, mga trouble sa buhay natin, ang Panginoon nandyan upang abutin tayo. Ang Panginoon po ay nandyan upang isettle ang puso natin para sabihin sa iyo na, anak, huwag magulumihanan ng iyong puso. Just, hallelujah, leave it to me. Just let me take what you are, hallelujah, praise God, that you are experiencing, that you are, hallelujah, bearing a cross right now. Hallelujah. So ang Panginoon po, mga kapatid dyan, hallelujah, do not let your hearts be troubled. Huwag nating hayaang tayo po ay maligali. We have the power, we have, mga kapatid, hallelujah, the opportunity to come before Him. Lumapit tayo sa Diyos. Let us become true to our hearts. Tayo maging totoo sa ating mga puso. Hallelujah, na kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. Kung wala ang Panginoon, mga kapatid, hindi natin pwedeng ipagyabang yung ating makatayuan sa buhay because darating at darating ang pagkakataon, mga kapatid, we will experience trouble. But let Jesus become the troubleshooter of our hearts. Hallelujah. We sometimes fail. We sometimes feel depressed. We sometimes feel so failed, mga kapatid. But Jesus, mga kapatid, will never fail us. Jesus will never forsake us. Just trust Him. Tayo po'y sumampalataya sa Panginoon na huwag tayo magulumihanan sa mga nararanasan natin sa buhay. If we are, hallelujah, experience suffering because of sickness, then mga kapatid, hallelujah, mga kapatid, tayo po ay humanap ng kagaanan sa Panginoon. Let our delight becomes the Lord. Hallelujah. Praise God. Keeping our hearts focused on the Lord, amen, would become, hallelujah, the cure of our troubles. Keeping our hearts. Ingatan natin ang ating mga puso, sabi po ng prophet, sapagkat yung dinadaluyan ng buhay. Amen. Hallelujah. Praise God. Sapagkat yung dinadaluyan ng buhay. This is true today. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan natin. Maybe now we are experiencing family trouble. Maybe now we're experiencing personal
problems. Maybe now, hallelujah, you are on the, mga kapatid, on the side that you are, hallelujah, experiencing afflictions in life. But now, in this moment, God is curing your troubled hearts. He is the one who can troubleshoot our unsettled hearts. Hallelujah. And also, we also have an uncertain hearts. Many of us today have uncertain hearts. Not just unsettled hearts, but uncertain hearts. Ano po yung sinabing uncertain hearts? Yung walang katiyakan, walang kasiguro. Walang kasiguruhan, mga kapatid. But meron pong sinabi sa John chapter 14 verse 6, alam nyo ang daan. Amen. Alam nyo ang daan. Hallelujah. In John chapter 6, 14 verse 6. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. Sabi ng Panginoon sa John chapter 5, sinabi sa kanya, Tomas, Panginoon, di namin nalaman na kung saan ka paroroon, paano malalaman namin ang daan? Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay, sino may di makaparoroon sa Ama, kundi sa Panginoon. We know the way, but Jesus is the way. Hindi tayo makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi po ibig sabihin may Ama, Anak, kundi ang Panginoon po ang siyang naging daan upang makilala natin ang tunay at buhay ng Diyos. Hallelujah. There are many uncertainties in life. Marami pong bagay sa mundong ito ang walang katiyakan. Hindi ka sigurado, mga kapatid, hallelujah, sa pamumuhay mo kung sa darating na taon ay, amen, maayos, mga kapatid. There are many uncertain in life. Marami pong bagay sa buhay na walang katiyakan. Just like now na hindi mo akalain na ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, doon di mo iniisip na mangyayari ito. Hindi mo iniisip na mangyayari ngayon ang iyong pinagdadaanan ngayon. Noon ay iniisip mo lang ay masaya ka, iniisip mo lang ay natutuwa ka sa ginagawa mo. Pero isang araw, mga kapatid, ay dumating ang pagkakataon na naranasan mo ang ganito. Those are uncertainties. Yun ang mga bagay na walang katiyakan. But like, mga kapatid, hallelujah, it's just the way it is. Ang buhay po ay talagang gano'n. Life is uncertain. Life is so uncertain. Life sometimes is unfair. Diba? Ang buhay minsan ay unfair. Parang, hallelujah, Panginoon, parang sinasabi natin minsan sa Diyos na ganito ang buhay. But we know the way. Alam natin ang daan kung sino. Kaya kung kilala mo ang daan kung sino, mauunawaan mo na lahat ng bagay ay nagkakalakit na gumagawa ayon sa ikabubuti. Diba? Hindi mo pagtatakhan, mga kapatid. Hallelujah. Ang mga pinagdaanan mo sapagkat ang Diyos ay kasama mo pa rin. Kahit na ikaw ay nasa bakong daan ng buhay. Kasama mo pa rin. Dahil kung hindi mo kasama ang Diyos, nasaan na kaya tayo ngayon, mga panahon, mga kapatid, na tayo ay pabanjing-banjing at paisip-isip sa paglilingkod sa Panginoon. Ngunit salamat po sa Panginoon, alam mo ang daan. Alam mo kung paano ka babalik sa Diyos. Alam mo kung paano ka muli, hallelujah, lalapit sa Diyos. Because He is the way. He is the way, even though sometimes we are so uncertain because life to us is easy. Life to us, mga kapatid, is para ba sa atin ang buhay ay ganun lang, kasimple na pag tayo ay nasa kasaganaan, we enjoy it. But when, mga kapatid, hardship, mga kapatid, comes, hallelujah, marami na tayo, mga kapatid, na regret sa buhay. Marami na tayong pinagsisisihan sa buhay. Alam nyo, kung paano si Felipe ay nagtanong sa Panginoon, paano namin malalaman ang daan, Panginoon, sabi niya. Sa verse 5. How can we know the way? Amen. Praise God. Ngunit ang Panginoon po, mga kapatid, dumating sa buhay natin para sagutin kung sino ang daan. Kung paano ang daan patungo sa iyong, diba, sa iyong kinalalagyan ngayon ay narating mo. Amen. Hindi mo makakalimutan
na nakarating ka sa ganyan pong kalagayan at sitwasyon kasi ginawa mong baitang ang kalooban. Ginawa mong ladder, ginawa mong hagdan ang kalooban ng Panginoon. Kaya ikaw ngayon, mga kapatid, hindi ka lang nag-i-enjoy sa buhay mo. Hallelujah, kundi nag-i-enjoy ka sapagkat hanggang sa makasandaling ito ay kapilit mo pa rin ang Panginoon. Kapilit mo pa rin sa Panginoon. Through ups and downs, through glories, mga kapatid. Hallelujah. Through glories and failures, God is there. Because you know the way. Alam mo ang daan. So, mga kapatid, sabi nga, amen, lumiko sa kaliwa, lumiko sa kanan, directly, straight to the Lord. He will direct you in all our paths. Hallelujah. Jesus has already prepared the way to us. Diba? Ang Panginoon, inindahan niya ang daan niya para sa atin. Kaya ngayon, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, when I prepare the way, when I prepare the place for you, babalik ako upang punuin. Kaya yung atin pong nalamang daan, mga kapatid, ay may pagkakas. Sapagkat alam natin yung daan na yun ay ang ating Panginoon. Hallelujah, sa piling niya, lahat ng ating mga gawa ay magkakaroon. There, mga kapatid, is no longer any need. Wala na pong ano pang kailangan para tayo ay mabuhay ng walang katiyakan. Even though the life is so uncertain, but we know the way, we are certain that Jesus is the way, the truth. Kahit minsan, mga kapatid, hindi natin maintindihan ng buhay. Sasaktan tayo, hindi natin maintindihan ng buhay minsan. Dadanasin mo isang bagay, hindi mo naman ginawa. Diba? Pagdadaanan mo isang bagay na mahirap, hindi mo alam kung paano maaahon. Mga kapatid, just keep on trusting. Keep on trusting. Ilagak mo sa Kanya ang lahat ng iyong katiwalaan o pagtitiwala. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Casting all your cares. Ipapasan mo sa Panginoon ang lahat ng iyong kapag-kapag. At siya po ang nagmamalasakit sa atin. And the last, mga kapatid, is the troubleshooter to those unsaved heart. Unsettled. Number 1, unsettled heart. Number 2, mga kapatid, is uncertain hearts. And number 3, mga kapatid, is unsaved hearts. Hallelujah. Marami na pong puso ngayon, mga kapatid. Marami na pong puso ngayon na mandaraya. Those who are unsaved hearts. Diba? Pusong bato, mandarayang puso, pero di puso, mga kapatid, na hallelujah, iniwan ang unang pag-ibig. Yan. Unsaved heart, those hearts who left their first love to God. Those hearts, mga kapatid, sabi niya, deceitfulness. And those hearts, mga kapatid, who left their first love, hallelujah, praise the Lord. Amen. Just like si Tomas, meron po siyang doubting. Siya pong mahalin na nga ng puso. Bakit po? Sabi niya, malibang ay sulot ko ang kamay ko sa talikod sa kamay ni Jesus. Wala akong siya. Alam niyo, mga kapatid, unang-una, hindi po tayo yung Kristiyano. Pipilitin ng Panginoon to cease to believe. May mga tao po kasi to cease to believe. Hanggang di ko nakikita, di ako naniniwala. Pero baliktad po ang sinabi ng Panginoon. Maniwala ka muna bago makita. For believe and you shall see. At mapalad daw, mga kapatid, ang nananampalataya na hindi pa nakakakita sapagkat, mga kapatid, hallelujah, sa kanilang kaharian. Sa kanilang kaharian. It's like a child. Alam niyo, ang bata, sila po, mga kapatid, ang unang-unang, hallelujah, pinalulugdan ng Diyos na pagkalooban ng kaharian. Because child has a pure heart. Ang bata po, mga kapatid, ay merong napaka-linis na puso. Kada kahapon lang, mga kapatid, ay meron po kung ako. Example ko rin ako. Nakausap ko siya.
niya ako pinapansin. Hindi ako pinapansin ng ako. Anak ko ng mga ako po mga kapatid ay tumigil saglit sa isang dito, yung 7-Eleven. Kasi umuulan po bigla sa bahay. At kausap ko siya, i-display ko mga kapatid yung cellphone ko dun sa mga phone ng ice cream. Maraming nakalagay na po ng ice cream dun sa box. Sabi ko, apo, dami kong ice cream. Ang dami kong ice cream ko, tingnan mo. Sabi ng bata, siguro mga 3 years old na. Wow! Sabi ko, wow, ice cream. Sabi ko, niloloko ko siya, bibili akong ice cream. Bibigyan ko si Jace ng ice cream. Gusto mo ba ng ice cream? Opo. Sige, tayo mo yung ice cream, ha? Sabi ko, bababa ako ng telepono. Umiiyak siya. Kasi akala niya, sa oras na yun, bibili ako siyang ice cream. Akala niya, bibili ko siyang ice cream mga oras na yun. Kasi nga yung puso niya, nandun yung nandun yung talagang patotohanan na pure ang heart niya. Bibigyan ko siya ng ice cream. At pinagtagal, sa akin yung pamangkin ko, sabi, dito, hindi kami tinigilan ni apo mo, hindi makakain ng ice cream. Kasi sabi mo daw, bibigyan ko siya ng ice cream. Hindi na yung puso ng bata. Napaka-pure. Kung anong pangako mo dyan, talagang panghahawakan. At mapapala daw ang puso. Hindi pa nangyayari. Yung pananampalataya. Pananampalataya po'y ganun. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of existence. Hindi pa nangyayari, sinasampalatayanan na natin na magaganap. Hallelujah. Ang anumang pangako na atin. Praise God. In this life, amen, wala tayong kasiguruhan. Hallelujah. Lahat ng bagay ay magtatagal sa buhay natin. We'll be saved forever by those things we possess. Diba? Huwag po nating asahan yung mga bagay na pangsamantala. Kung tayo may pinararanas ng Diyos ng pagpapalang material, ito po mga kapatid ay pag-aralan natin o atin po paggamit sa Panginoon para po maging walang. Kasi meron pong mga bagay sa buhay natin na kung ito'y paglilingkod po sa Panginoon, kapalit po ito ay walang hanggang pagpapala. Those earthly vessels, yung po pamagat natin ngayon. Hallelujah. Earthly vessels. Akin pong ulitin sa aklat po na binasa natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7. But we have treasure in earthly vessels. We have treasures in earthly vessels. Tayo daw ay may kayamanan sisidlan dito sa lupa. And what are those things? Those things that are upon our possession. We must use it. Every single thing, every temporary things you have, let God use it so that it will become, hallelujah, treasures in heaven. Treasures in heaven. Hayaan mo yung mga kayamanan mo dito sa lupa. Huwag mo naman sabihin hindi ka mayaman na rin. Pero totoo na. May mga tinatangkilik tayo masasabi natin. Kahit na yan ay sapat na. Atin po pwedeng ituring na kayamanan sapagkat kinararaos tayo mga mangangailangan. Kayamanan natin. Kayamanan. At huwag nating hayaang mawala ng bahagi ang Diyos sa bawat kayamanan na yan. Maging yan may sapat, maging yan may sobra, sapagkat mga kapatid yan po ay maaaring maging anak. When we convert it, mga kapatid, kapag yan i-convert mo, mga kapatid, through heavenly things, through obeying the will of God, alam niyo po naman siguro sinasabi ko, when you give the portion of God, when you have the blessings and then you separated, mga kapatid, the portion of God, that blessings, then it will become a heaven blessings.
What I say, mga kapatid, is our tithes and offering. Is our tithes and offering. Convert it, mga kapatid, to heavenly vessels. Those are earthly vessels. Earthly treasures. Yun po ay mga makalupang kayamanan. But when you give it to God as a portion of heavenly things, then, mga kapatid, yun po ang kaluwan ng tiyan. Hallelujah. Mga kapatid, praise God. We wanted forever. We wanted mansions. We wanted everlasting life. Then, hallelujah. Our unsaved heart is the only way. And the only way is Jesus. Ang atin pong walang bagain. Isa ng atin pong mga puso ay walang kasiguruhan. The only remedy and the cure of these troubled hearts, of this unsaved heart, of this unsettled heart, is the way. The only one is Jesus Christ. Tonight, mga kapatid, we will again pray unto the Lord. I know, alam ko mga kapatid, there are things in life. Hallelujah. Atin pong gayahin bata na pinagalingan ng dalawang isda at limang pinagay. Sa karamihan ng mga tao, 5,000 na tuon sa pwesto ko sa Diyos. Natatanging sa isang batang pasil nanggaling ang dalawang isda at 5 ikot na tinapay. At alam niyo nangyari mga kapatid, yung 5,000 yun, lumabis pa. Na ito po ay minultiply ng Panginoon. Ang tinapay at ang isda. Ang 5,000 ay napakain niya. May leftover. Tingnan nyo ha, galing lang sa isang batang pasil. Bakit? Kaya sinabi ko sa inyo, ang bata po sa kanila kahit di ba may kwento sa Bible, ang mga bata ay lumalapit kay Jesus dahil sila po'y makukulit. Ganun po mga kapatid ang eksena. Ang mga alagad po'y naiinis, pinalalayo niya. Magsialis kayo, kukulit nyo. Nagugulan sa inyong Panginoon. Ganun mga kapatid. Sinaway po sila ng Panginoon. Hayaan niyo sila sapagkat ang mga batang yan sa kanila ang kaharian ng Diyos. Why? Because these children possess the purity of hearts. Alam nyo, maliban na daw tayo ay maging katulad ng isang bata, hindi tayo para sa kaharian ng Diyos. Yours and mine will be the kingdom of God when our hearts will be like these little ones. Hallelujah. That has a purity of intention. Sa gabi nito mga kapatid, nawa ay nakikita ng Panginoon what we can offer to Him with unsettled hearts and unsaved hearts. Amen. Uncertain hearts. Hallelujah. Naniniwala ako na lahat po yung pinagdadaanan natin. We sometimes have unsettled hearts. We sometimes have uncertain hearts. We sometimes have unsaved hearts. Amen. But tonight, Jesus wants to cure the troubled hearts. He is the troubleshooter of those troubled hearts. Na sa gabi ito, kung atin lang po ito pagkakalaw sa Panginoon, then, hallelujah, praise God. He will be the way, the truth, and the life. The blessing will come. Hallelujah. Jesus will be there. And He will, amen, heal every broken hearts. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Gaya po na sinabi ko sa ating lahat sa kanina. Hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan. Ngunit atin po mga kapatid, ilapit sa Diyos ang ating mga sarili. Sapagkat wala pong ibang kasagutan tayo minahanap kundi ang ating kapatid. He is the only way, the truth, and the life. Siya po ang daan, katotohanan. Kung
meron man po tayo, hallelujah, battle sa meron po tayo, sabi nga ay nararanasan na pinahalian. Amen. Ang Panginoon po ang ating unang sa pagtitiwalaan. Kailangan natin sa Kanya ang ating tapos. Kailangan natin sa Kanya. Kaya natin mga kapatid na puliin ng Diyos na mga pangako walang hanggan ng ating mga puso sapagkat siya lamang po mga kapatid na gagamot ito. Walang magagawa ang tao, walang magagawa mga kapatid ang madalil na bagay, walang magagawa mga kapatid ang anumang amen, pinapangako ng tao, pero ang Panginoon po ay merong malaking magagawa. Merong malaking magagawa. Praise God. Hallelujah. I would like to ask if any one of you has a prayer request. Amen. Praise God. Meron po sa atin mga kapatid ang prayer request. Wala po ba? Praise the Lord. Ayan. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po natin ipanalangin ang ating mga kapatid na nangangailangan po ng kagalingan. Brother Iloy, kalakasan, kalusugan, Sister Tina, always mention, amen, our brothers and sisters who has a need of hallelujah, healing. Okay. Sino pa po mga kapatid? Ang ating po mga senior citizen. Amen. Atin po sila huwag kakalimutan sa nabanggit sa ating mga panalangin. Ang ating po service sa Sunday. Amen. Hallelujah. Sana po nakita niyo na po yung attendance. Atin pong pinost na hindi ko alam. Nakita niyo na. I-ano niyo lang po. Kung medyo malabo po sa paningin niyo, i-zoom niyo na lang po. Malakihin niyo na lang po para makita niyo. Yan pala pangalan ko. Ang pangalan po natin nandun sa listahan. Okay po. Let's pray mga kapatid na God would bless us. It's coming sa first 30% face-to-face Sunday worship. At patuloy po tayong humiling sa Diyos na maging maayos na hallelujah, para po maibalik na natin gawain natin sa church. Sino daw? Sino po? Okay. Si Kuya Cesar. Si Brother Cesar. Kuya Cesar. Napatay si Kuya Cesar. Si Brother Cesar po Flores, ating po pangkiti, Sister Maricel Also, ating po silang ipanalangin sa Panginoon. Ito pa po. Praise the Lord. Okay, guys natin mga kapatid, welcome si Sister Grace De Castro at saka Sister Gemma Cardena sa Ibio. Atin po sila kasama sa ating Zoom prayer meeting. Okay. Hallelujah. Sister Sylvia. Sister Sylvia, magandang gabi po. And magandang gabi po sa inyo. We are so glad that you are with us tonight. Amen. Okay, Sister Grace De Castro. Sister Grace De Castro, sino po ang nag-invite sa inyo? Sister, para makilala po namin kayo. Pamangkin si Brother Ricky, asawa ni Sister Ricky. Baka nga sila. Baka Sister Ricky.
Yung Sister Gemma Cardenas po. Sister Gemma Maradilla. Hindi ko pa Hello po. good evening po, Sister Gem. Good evening din po. Okay, good evening po. Hello Glad po. na po kami na makilala kayo. Pinsan ko po si So, Rick. salamat po sa inyo pong pakikisama o prayer meeting sa amin. Mga po ay one of these days ay mamit namin kayo sa church para makasama po tayo sa pagsamba. Praise the Lord. Amen. Okay. Praise the Lord, mga kapatid. Gaya ng sinabi po natin kanina, what is so important to us is 9 hour prayer requests. Hindi nyo man sinabi, alam ko na meron po kayo nais na ipabalik sa Panginoon. At yung ating mga binanggit na mga kahilingan sa panalangin ay sama-sama po natin itulong sa Panginoon. Mga kapatid, hallelujah. Lahat po tayo ay, amen, may pagkakataong makalapit sa Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon na sa gabi ito ay tayo po'y kanyang tinitipo. Tinitipo niya tayo para po, hallelujah, abutin niya ang lahat ng ating mga. Praise God. Okay, kung wala na po tayong papagpipang kahilingan, ay tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Damo natin ang ating mga puso, mga kapatid. Let us incline our hearts as I pray. Atin po mga kapatid na ibalin ang ating mga puso sa Panginoon. Let us all pray, dakilang Diyos, Panginoon, purihin po ang banal na pangalan. Salamat po sa iyo, Amang Banal, na kami po ay may kalayaan pang makalapit sa iyo sa gabi ito. Nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na ikaw, Panginoon, nakakilala ng aming mga puso. Ikaw, Panginoon, ang nakababatid, Panginoon, kung ano ang aming mga pinagdadaanan sa gabi ito. Wala pong bagay na nalilito sa iyo, Panginoon. Lahat ng bagay ay kaya sa iyo. Ito man, Panginoon, hallelujah, ang nais mong ipaunawa at ipabatid sa amin sa pamamagitan ng salita. Sa gabi pong ito, Panginoon, wala po kami, O Diyos, hallelujah, alinlangan, wala po kami, O Diyos, anuman, Panginoon, hallelujah, praise God, na bagay, Panginoon, na hindi lumapit sa iyo, Panginoon. Sa gabi nito, O Diyos, wala kami ugad nakikita mo ang kalayaan. Ang kalayaan po na makalapit kami sa trono ng salamat po sa iyo, Panginoon, sapagkat sa iyong mga salita, Panginoon, ay kami siniliksik mo, Panginoon. Kami ay sinuri mo, O Diyos, na dapat po ang aming mga puso ay nakahanda. Dapat po ang aming mga puso, Panginoon, ay nakadantad sa iyo, Panginoon, sa gabi ito. Na wala kami may tatagod, may paglilihim sa iyo, Panginoon. Kaya po, Ama, kami po ay humihingi sa iyo, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan sa iyo. Sa isip po, sa salita at sa gawa, kami po'y patawarin mo, Panginoon. Linisin mo aming mga puso, Panginoon. Hallelujah, pinahayag namin sa iyo lahat ng aming kasalanan at karumihan. At linisin mo, Panginoon, anuman, Panginoon, dungis o, hallelujah, anuman, Panginoon, o God, nakikita mong mancha o dungis, Panginoon, sa gabi ito. Kami po, O Diyos, ay ugasan mo ng manalangin. At sa gabi ito, Panginoon, tuwira namin, O Diyos, hallelujah, na inaalay sa iyo, Panginoon, at inihiling ang mga prayer request na ito, Panginoon. Dinadalangin namin sa iyo, Sister Maricel Calzo, Panginoon. Nakaranas po, Panginoon, ng hallelujah, ng pagdaramdam sa kanyang pong sikmura. O Diyos, hallelujah. Panginoon, ito po, God, ay aming inihiling sa iyo. Hallelujah, na sa banal mong dugo, Panginoon, sa kapangyarihan ng salita mo, na sinabi mo, O Diyos, anumang hilingin namin sa pangalan mo, ay pagkakaloob mo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, hayaan mong gamitin namin ang pangalan mo, Panginoon, bilang makapangyarihan, Panginoon, na magpapalaya sa anumang karamdaman sa gabi nito. Sa pangalan ni Jesus na taga-Nazaret. Ikaw, O Diyos, hallelujah, ang magpalaya at magpagaling, Panginoon, sa lahat ng dinaranas na ipangalan. Kaya kay Brother Iloy, Panginoon, patuloy namin siyang dinadalangin sa iyo ng kalakasang pisikal at kalusugan, Panginoon. Naman, O Diyos, sa kaliharan mo sa kahain, ang pagdaramdam ng mga anak kay Sister Nina, Panginoon. Sa gabing ito, O Diyos, hayaan mo, Panginoon, ay baling namin ito sa kapangyarihan mo. Na ito, O Diyos, ay pagtiwalaan namin
na ikaw, Panginoon, ang aming dakilang manggagamot. Ikaw, O Diyos, ang magbibigay ng kapanatagan, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming pagtitiwala. O God, hallelujah. Pagpalain mo, O Diyos, sa mga prayer request na ito. Hallelujah. Ikaw, O God, ang patuloy, Panginoon. Hallelujah. Na kumilos, Panginoon, kay Brother Cesar Flores. We are praying for him, Lord Jesus. Patuloy ng kamay mo, iunat mo sa kanya. At anuman, Panginoon, ang kanya po pinagdadaanan. Panginoon, ikaw ay buhay na Diyos. Ikaw ang nangako. Ang salita mo ay makapangyarihan. Hallelujah. Kami, Panginoon, ay nagtitiwala. Ano man ang hilingin namin, O Diyos, ay iyo po pagkakaloob ng may kaganan. Hallelujah. Kaya din, Panginoon, sa amin pong mga nanay, Panginoon, na nasa kanila pong edad, Panginoon. Hallelujah. Nalalaman mo, Panginoon, na kanilang kalakasan ay nagmumula lang sa iyo. Kay Sister Nen, kay Sister Adeline, kay Sister Tess, Lord, kay Sister Lume, kay Sister Elena, lahat po ng aming mga nanay sa church ay tinataas namin sa iyo. Na ikaw, Panginoon, magbigay ng kalakasan. Ikaw, O Diyos, ang magbuhay, Panginoon, ng mga pangako mo, Panginoon, sa kanilang mga puso. Lord, sino man, Panginoon, ang sa gabing ito, Panginoon, ay may pinagdadaanan, hallelujah, hihiya lamang i-open up sa iyo. Sa gabing ito, Panginoon, nababatid mo ang pangangailangan niya. Nababatid mo, O Diyos, ang pangangailangan ng iyong mga anak. Abutin mo ito na mapagpalang kamay. At ikaw, Panginoon, siyang magbigay, Panginoon, umaapaw na pagpapala, siksik-liklik, pagpalain mo, O Diyos, ang kalusugan ng iyong mga anak, ng aming mga anak, Panginoon. Huwag mong pabayaan ang mga bata, Panginoon. Pagkus, O Diyos, proteksyonan mo sila. Cover them, Lord, with your precious blood. Kaya hindi ng mga amin pong mga tatay naghahanap buhay. Nalabas, Panginoon, lumalabas, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. Hayaan mong hilingin namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Cover them, Lord, with your precious blood. Kaya hindi kay Sister Sally nagtatrabaho sa ospital. Hindi lang, Panginoon, ang pag-iingat, kundi ang kalakasan at kalusugan. Kundi, O Diyos, ang anointing, ang banal mong dugo, Panginoon. Balutan mo siya, Panginoon. Marami pong salamat sa gabi nito. Lord God, sino man po, Panginoon, ang may pangangailangan, panayang mong abutin ang iyong mapagpapalagay. Salamat po, Ama, hanggang sa muli, Panginoon. Magandang gabi po, Panginoon, at ingatan mo kami sa buong. Ito ba'y aking dalangin sa iyong mapagpapalagay. In Jesus' name,